Hello guys, good evening and welcome back to my another video. So for tonight ay mag-skincare lang po tayo bago tayo magkaroon ng personal communication with the Lord. So nag-decide akong mag-devotion tonight. And kakatapos ko lang po mag-hakda. So yun. Habang guys, magkukwento na ako ng something. So yun. Medyo magulit pa yung vocal. Dito ako na tayo. Ano ba nangyari sa araw ko ngayon? Wala namang usual na nangyari sa araw ko. Sabi maingay yung paligid, may nagkakantahan. Kasi nung umuwi kami ng probinsya, medyo nag-dry yung skin ko. So ngayon, let's take care of it. Hindi natin na. Ito lang talaga ginagawang skin ko. Ngayon, napagod ako ngayong araw. Actually, wala naman masyadong ginawa. Pero, nakaka-dream yung ginagawa ko dun. Pero, I thank God for the restoration of my strength of course. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love and restraint. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love and restraint. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 we sing, ayo, 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 to our God, the Holy Spirit, this is our God, and to some, ayo. Well guys, and I'm done with the devotion, and tonight I'm here to share it to you. So once again, God reminded me of His amazing words. So ngayon, actually this is my reflection dun sa naging word ni Pastor ng Sunday, kasi nakapag-church na ako ng Sunday. So ayun, yung naging topic ni Pastor ay pinamagatang the authority of the believer.
And yung isang verse doon is talagang parang na-strike yung heart ko. Sabi po sa Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes rich and He adds no sorrow with it. So, na-strike yung heart ko doon kasi na-remind ako ni Lord na yung blessings ni Lord sa atin ay hindi yung blessing na may stress tayo. The Lord wants us well in every aspect sa buhay natin. Sa financial man to, sa relationship man to, sa emotional man to, social, lahat ng may shall, lahat yan gusto ni Lord mabuti para sa atin. Sabi nga sa Mark 4:17, but the worries of this life, the deceitfulness of wealth and desires for other things come in and choke the word, making it unfruitful. So yung mga alalahanin natin sa buhay, hindi siya fruitful sa ating soul, sa ating spirit. Ito ay nagiging burden sa buhay natin. Nasasabi lang natin yung mga bagay na yun dahil nandun tayo sa sitwasyon na kung saan nararamdaman natin wala ang Diyos. Pero kahit kailan, hindi nawala ang Diyos sa tabi natin. He is with us, despite man kung masaya tayo or malungkot. Kaya nga, sinasabi na, praise God in season or out of season. Kasi hindi naman nagbabago ang Diyos, whether kung masaya ka or malungkot. God is still God. Proverbs 9:11 nasabi, for by me, your days will be multiplied and years will be added to your life. See? Kapag hindi mo iniisip yung mga alalahanin mo sa buhay, your days will be multiplied. Hahaba ang buhay mo. Bakit? Sinabi ng Panginoon sa 1 John 2:25, and this is what He promised us. Eternal life. Wow! Ang gusto pala ng Panginoon sa buhay natin ay ang mahabang buhay. Kaya yung mga alalahanin natin sa buhay, huwag natin hayaan na pangunahan o maghari sa buhay mo yan. Dahil ang gusto palagi ng Diyos sa atin ay mahabang buhay. Kasi the more na nag-iisip tayo, the more na umiikli yung buhay natin. Bakit? Kasi nakukonsume na yung strength natin, nakukonsume niya yung health natin, which is habang tumatagal, nagmamanifest. Nagkakaroon ka ng sakit, hindi ka na makatulog, hirap ka kumain. Sinasabi nilang na anxiety, depression, yun yung mga magiging result nun. Pero dahil ikaw naniniwala ka sa Panginoon. Sabi sa Proverbs 11:28, whoever trusts in his riches, which is the man's riches, will fall, but the righteous will flourish like a green leaf. Sabi sa verse 30, the fruit of righteous is a tree of life, and whoever captures souls is wise. Diba? Inalintulad tayo ng Panginoon sa isang puno na pinaliwanag sa Jeremiah 17:7-8 na they will be like tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Wow. Praise God. Napakaganda po ng salita ng Panginoon. Na inilintulad niya tayo sa isang puno na itinanim sa tubig. Kung saan yung tubig na yung nagre-represent ng kasaganahan. Na dumating man ang tagtuyot o tag-init, hindi tayo mangangamba. Dahil palagi ang Panginoon na magpro-provide para sa atin. Siya ang pundasyon ng lahat ng bagay dito sa mundo. At tayo bilang naniniwala sa Panginoon, walang sino man o ano man ang makakapagpatibag sa pundasyon na mayroon tayo. At alam ko, ikaw na nanonood ngayon, alam ko, na-encourage kita na sa lahat ng aspeto ng buhay natin, hindi mawawala ang alalahanin. Pero kapag naniwala kang may Panginoon sa buhay mo, hindi mo iisipin
na mahihirapan ka. Dahil noon pa man ay binigay na ng Panginoon ang solusyon sa atin. Yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Muli, maraming salamat po sa panonood ng video nito. At alam kong na-encourage kita. Ay higit lalo ng salita ng Panginoon. Kaya naman, sa gabing ito, ay enjoy po natin ang kapahingahan na ipinagkaloob sa atin ng Ama. Have a good night and God bless.